Ang Ikigai ay isang tanyag na libro nina Hector Garcia at Francesc Miralles na tumatalakay sa konseptong Hapon ng Ikigai na nangangahulugang dahilan para mabuhay at nagbibigay ng praktikal na gabay sa paghahanap ng layunin, kaligayahan at mahabang buhay sa araw-araw. Kumusta mga ka-daily? Welcome again sa ating channel dito sa The Filipino Daily. Ngayong ay hihimayin natin ang mga makabuluhang aral mula sa sikat na librong Ikigai na nagtuturo kung paano humaba ang buhay ng may tunay na saya at direksyon. Siguraduhin ninyong panoorin at tapusin ang video na ito hanggang sa huling segundo dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magbubuklod sa lahat ng ating matututunan ngayon. Huwag hayaang masayang ang pagkakataong ito na mabago ang iyong pananaw at mahanap ang iyong tunay na purpose sa buhay. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Ikigai, hanapin ang dahilan kung bakit ka bumabangon sa umaga. Ang konsepto ng Ikigai ay hindi lang basta tungkol sa paghahanap ng trabaho o career, kundi tungkol ito sa pagtuklas ng iyong tunay na purpose o ang dahilan kung bakit sulit ang bawat gising mo sa umaga mga ka-daily. Sa kulturang Pinoy madalas nating maramdaman na parang nakikipagsapalaran lang tayo araw-araw para mabuhay o para makabayad ng mga bills, pero ang totoo ay may mas malalim pang kahulugan ang bawat kilos natin. Ang Ikigai ay ang intersection o ang pagtatagpo ng apat na mahahalagang aspeto ng iyong pagkatao. At ito ay ang mga bagay na mahal mong gawin. Ang mga bagay kung saan ka magaling, ang mga bagay na kailangan ng mundo, at syempre ang mga bagay na pwede kang mabayaran. Kapag nahanap mo ang balanse sa apat na ito ay doon mo mararamdaman ang tunay na contentment o kasiyahan na hindi nakadepende sa laki ng sahod o sa posisyon mo sa kumpanya, kundi sa bigat ng importansya ng ginagawa mo para sa sarili mo at para sa ibang tao. Napaka-importante na maintindihan natin mga ka-daily na ang paghahanap ng Ikigai ay isang mahaba at tuloy-tuloy na proseso, kaya huwag kang ma-pressure kung sa tingin mo ay wala ka pa doon sa point na yon dahil ang mahalaga ay nagsisimula kang magtanong sa sarili mo. Isipin mo kung ano ba talaga ang mga hilig mong gawin nung bata ka pa o kung anong mga aktibidad ang nakakapagpalimot sa iyo ng oras dahil madalas ay doon nakatago ang iyong passion na kailangan mo lang muling buhayin. Sa mundo nating puno ng distraction at ingay ng social media, ay madali nating makalimutan ang sariling boses natin at mas sinusunod natin ang gusto ng ibang tao para sa atin. Pero ang Ikigai ay nagtuturo sa atin na bumalik sa basic at kilalanin ang ating sariling kakayahan. Hindi ito kailangang maging isang grandiyosong bagay agad dahil kahit ang simpleng paghahanda ng masarap na kape para sa pamilya o ang pagtulong sa isang kaibigan ay pwedeng maging bahagi ng iyong purpose kung doon ka nakakakuha ng inspirasyon at drive. Marami sa atin ang natatakot mag-explore dahil baka raw hindi ito kumita ng pera, pero ang aral ng Ikigai ay nagpapaalala sa atin na ang financial stability ay isa lamang sa 4 circles at hindi ito dapat ang tanging basehan ng iyong halaga bilang tao. Siyempre, kailangan nating kumita para sa ating mga pangangailangan, pero kung ang focus lang natin ay ang paycheck, ay mabilis tayong makakaranas ng burnout at pagkapagod na walang katapusan. Subukan mong tingnan ang iyong trabaho ngayon at hanapin kung saang aspeto ka nakakatulong sa komunidad o kung paano mo nagagamit ang iyong skills para mapadali ang buhay ng iba dahil ang ganitong mindset ang magliligtas sa iyo mula sa pakiramdam na parang robot ka lang na gumagawa ng task. Ang mga ka-daily nating nasa abroad o kahit ang mga nagtatrabaho sa office o sa construction ay lahat may kanya-kanyang Ikigai. Basta't alam nila ang halaga ng kanilang kontribusyon
sa mas malaking picture ng lipunan at sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang ganda ng aral na ito dahil binibigyan tayo nito ng permiso na maging authentic o magpakatotoo sa ating sarili nang walang takot na husgahan tayo ng iba basta't alam nating nasa tamang landas tayo. Kapag meron kang malinaw na ikigai ay nagkakaroon ka ng natural na proteksyon laban sa stress at depression dahil alam mo na ang bawat paghihirap mo ay may patutunguhan at hindi nasasayang ang iyong pagod. Ang mga tao sa Okinawa, Japan na pinag-aralan para sa librong ito ay nabubuhay ng mahigit 100 years old, hindi lang dahil sa kinakain nila kundi dahil mayroon silang matatag na dahilan para mabuhay ng masaya at produktibo hanggang sa huling sandali. Hindi sila nagre-retire sa paraang ititigil na nila ang lahat ng gawain, kundi binabago lang nila ang kanilang focus sa mga bagay na mas nagbibigay sa kanila ng kapayapaan at saysay. Kaya naman nananatiling matalas ang kanilang isip at malakas ang kanilang pangangatawan. Kaya naman mga ka-daily, simulan mo nang hanapin ang iyong sariling ikigai sa pamamagitan ng paglista ng mga bagay na talagang nagpapasaya sa iyo at kung paano mo ito magagamit para makatulong sa iyong paligid habang kumikita. Huwag kang matakot na mag-adjust o magbago ng direksyon kung sa tingin mo ay hindi na nagtatagpo ang 4 na circles sa kasalukuyan mong sitwasyon dahil ang buhay ay isang mahabang adventure ng pagtuklas. Tandaan mo na ang tunay na kayamanan ay hindi lang makikita sa bank account mo kundi sa gaan ng pakiramdam mo tuwing ididilat mo ang iyong mga mata sa bawat bagong umaga. Sa susunod na makaramdam ka ng pagod o pag-aalinlangan, ay balikan mo lang ang aral na ito at itanong sa iyong sarili kung nasaan na ang iyong ikigai dahil ito ang magsisilbing kompas mo sa gitna ng anumang bagyo na darating sa iyong buhay. Aral number 2, Hara Hachibu, ang disiplina ng pagkain ng katamtamaman. Ang isa sa pinakamahalagang sikreto ng mga taong umaabot ng mahigit 100 years old sa Japan ay ang simpleng kasabihan na Hara Hachibu na ang ibig sabihin ay kumain hanggang sa maging 80% busog ka lang mga ka-daily. Sa ating kulturang Pinoy ay nakasanayan na natin ang bundat na kainan, lalo na tuwing may handaan, fiesta, o kahit simpleng sahod day lang kung saan kailangang mabusog ng husto bago tumayo sa hapag. Pero ang itinuturo ng aral na ito ay ang pagpipigil sa sarili dahil ang ating utak ay nahuhuli ng mga 20 minutes bago nito marendahan o ma-process na busog na pala ang ating tiyan. Kapag pinuno natin ang ating sarili hanggang sa hindi na tayo makahinga sa busog, ay binibigyan natin ng sobrang bigat na trabaho ang ating digestive system na nagre-resulta sa mabilis na pagkapagod at panghihina ng ating katawan sa katagalan. Ang disiplinang ito ay hindi tungkol sa pagpapagutom, kundi tungkol sa pakikinig sa tunay na pangangailangan ng iyong katawan at hindi lang pagsunod sa bugso ng iyong matakaw na paningin o emosyon tuwing nakakakita ng masarap na ulam. Napansin niyo ba mga ka-daily na kapag sobrang dami ng nakain natin ay madalas tayong antukin o tamarin, gumalaw pagkatapos na tinatawag nating food coma o yung pakiramdam na gusto mo na lang matulog dahil sa bigat ng tiyan. Ang enerhiya na dapat sana ay ginagamit mo para maging produktibo sa trabaho o para mag-isip ng mga bagong ideya sa negosyo ay napupunta lahat sa pag-digest ng sobrang daming pagkain na kinonsumo mo. Sa ilalim ng Hara Hachibu ay sinasanay mo ang iyong sarili na maging mindful o maging mapagmatyag sa bawat subo at malasahan ang bawat ingredient ng iyong kinakain imbes na mabilisang ubusin ng lahat. Ang ganitong paraan ng pagkain ay nakakatulong para maiwasan ang mga sakit na uso sa ating mga Pilipino, gaya ng high blood, diabetes at heart problems na madalas ay nagmumula sa maling habit sa pagkain at sobrang calories. Kapag iniwan nating may space pa ang ating tiyan para sa hangin at maayos na digestion, ay mas nagiging magaan ang ating pakiramdam at mas tumatagal ang ating stamina sa buong araw
nang hindi nakakaramdam ng pagkatanda o panghihina ng buto. Ang aral na ito ay pwedeng i-apply kahit sa ating simpleng budget araw-araw dahil imbes na bumili ng sobrang daming unhealthy snacks ay mas mainam na mag-focus sa quality ng pagkain kaysa sa quantity nito mga ka-daily. Isipin mo na ang iyong katawan ay parang isang sasakyan na kailangan ng tamang dami ng gasolina lang para tumakbo ng maayos dahil kapag in-overfill mo ito ay magkakaroon ng tagas o masisira ang makina. Sa Japan ay madalas silang gumamit ng maliliit na plato o bowl para magmukhang madami ang pagkain, pero sa totoo lang ay kontrolado ang portions nito para hindi sila maparami ng kain ng hindi namamalayan. Pwede nating gawin ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa extra rice mindset at pagsubok na damihan ang gulay o isda na mas madaling tunawin ng ating system kumpara sa mga processed foods at matatamis na inumin. Ang pagtitimpi sa pagkain ay isang forma ng pagmamahal sa sarili dahil pinoprotektahan mo ang iyong kinabukasan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang malusog at malakas na pangangatawan na magagamit mo para alagaan ang iyong pamilya. Importante ring maunawaan natin na ang Hara Hachibu ay hindi lang physical kundi mental discipline rin ito na pwedeng magdala ng pagbabago sa ating buong lifestyle kung susundin natin ito ng tapat. Kapag natutunan mong sabihing tama na sa pagkain kahit may masarap pa sa harap mo, ay nade-develop mo ang iyong willpower na magagamit mo rin sa iba pang aspeto ng buhay gaya ng pagtitipid ng pera o pag-iwas sa mga distractions. Ang mga ka-daily nating palaging nagrereklamo na mabilis mapagod o laging sumasakit ang katawan ay baka kailangan lang silipin ang kanilang habit sa hapagkainan kung sobra-sobra ba ang kinakain nila. Ang sining ng pagkain ng tama ay isang paraan para mapahaba ang ating buhay dahil ang bawat cell sa ating katawan ay hindi na-overstress sa pag-process ng toxins na dala ng sobrang pagkain. Sa huli ay mas masarap mabuhay ng magaan ang pakiramdam at malinaw ang pag-iisip dahil hindi ka bihag ng iyong sariling katakawan, kundi ikaw ang may kontrol sa iyong kalusugan at kapakanan. Kaya naman mga ka-daily sa susunod na kakain kayo ay subukan ninyong itigil ang pagsubo kapag nararamdaman nyo ng papunta na kayo sa pagiging busog. Pero kaya nyo pa sanang kumain ng kaunti pa. Iwanan nyo yung 20% na space na yon para sa mas maayos na daloy ng inyong digestion at mapapansin nyo ang malaking difference sa inyong energy levels pagkalipas ng ilang oras. Hindi kailangang biglaan ang pagbabago dahil pwedeng simulan ito sa pagbawas ng kalahating takal ng kanin o pag-iwas sa pangalawang serving ng ulam hanggang sa masanay ang iyong tiyan sa tamang portion. Ang disiplina sa pagkain ay ang pundasyon ng mahabang buhay na puno ng sigla at saya dahil walang saysay ang tagumpay sa career o pera kung ang katawan naman natin ay lugmok na sa sakit dahil sa kapabayaan. Tandaan nyo na ang ating katawan ang nag-iisang tahanan na titirhan natin habang buhay. Kaya dapat lang natratuhin natin ito ng may respeto at sapat na pag-aalaga sa pamamagitan ng Hara Hachibu. Aral number 3, Moai. Ang kapangyarihan ng pagbuo ng matatag na samahan. Ang konsepto ng Moai ay nagmula sa tradisyon ng mga taga-Okinawa kung saan ang mga tao ay bumubuo ng isang maliit na grupo ng mga kaibigan na nangangakong magtutulungan habang buhay mga ka-daily. Sa ating kulturang Pinoy ay pamilyar tayo sa konsepto ng barkada o tropa, pero ang Moai ay mas malalim pa rito dahil ito ay isang commitment na hindi ka iiwan sa oras ng kagipitan o sa panahon ng matinding pangangailangan. Noong unang panahon ang mga grupong ito ay binuo para sa pinansyal na aspeto gaya ng paluwagan, kung saan ang bawat member ay nag-aambag para makatulong sa isa. Pero sa paglipas ng panahon, ay naging social support system na rin ito. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng samahan ay nakakatulong para mabawasan ang stress dahil alam mong mayroon kang masasandalan
at hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng problema ng mag-isa. Sa mundong ito na pakiramdam natin ay kailangan nating makipagpaligsahan sa lahat ng bagay, ay napaka-importante na mayroon tayong safe space kung saan pwede tayong magpakatotoo at humingi ng tulong ng walang halong hiya o takot. Marami sa atin mga ka-daily ang nakararanas ng matinding kalungkutan o isolation, lalo na kapag masyado tayong focus sa ating mga trabaho o sa pag-abot ng ating mga pangarap nang hindi binibigyang pansin ang ating social life. Ang aral ng Ikigai ay nagpapaalala sa atin na ang tao ay social beings o nilikha para makisalamuha at hindi para mamuhay na parang isang isla na hiwalay sa lahat. Ang mga miyembro ng isang moai ay regular na nagkikita-kita hindi lang para mag-usap tungkol sa mga problema, kundi para rin magsaya at ipagdiwang ang maliliit na tagumpay ng bawat isa sa grupo. Kapag merong isang member na nagkasakit o nawalan ng trabaho, ay automatic na ang buong grupo ay gagawa ng paraan para makapag-abot ng tulong material man o emosyonal na suporta. Ang ganitong uri ng seguridad ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip na isa sa mga pangunahing sangkap para humaba ang ating buhay at maiwasan ang mga sakit na dala ng sobrang pag-aalala sa kinabukasan. Napakahalaga rin na piliin natin ng maigi ang mga taong isasama natin sa ating inner circle dahil ang kanilang ugali at pananaw sa buhay ay siguradong makakahawa sa atin ng mga ka-daily. Kung ang paligid mo ay puro mga taong negatibo o mga marites na walang ibang ginawa kundi manira ng kapwa, ay mahihirapan kang mahanap ang iyong sariling ikigai dahil hihilahin ka lang nila pababa. Ang isang tunay na moai ay binubuo ng mga taong may parehong values at mga taong mag-e-encourage sa iyo na maging mas mabuting version ng iyong sarili araw-araw. Hindi kailangang maging marami ang inyong grupo dahil kahit 5 o 6 persons lang na tapat at mapagkakatiwalaan ay sapat na para magkaroon ng matatag na pundasyon ng inyong samahan. Sa ating bansa kung saan ang bayanihan ay bahagi na ng ating kasaysayan, ay mas madali nating maa-apply ang aral na ito sa pamamagitan ng pagiging mas bukas sa pakikipagkapwa-tao at pag-aalaga sa ating mga relasyon. Sa aspeto naman ng kalusugan ay napatunayan ng mga scientist na ang mga taong may malalim na social connections ay mas matagal ang buhay kumpara sa mga taong laging nag-iisa o walang malapit na kaibigan. Ang pakiramdam na may nagmamahal sa iyo at may naghihintay sa iyong pagdating ay naglalabas ng mga hormones sa ating katawan na nagpapalakas ng ating immune system laban sa mga virus at bakterya. Ang mga ka-daily nating baka nakakalimot ng tumawag sa kanilang mga magulang o bumisita sa kanilang mga dating kaibigan, ay baka ito na ang tamang panahon para muling kumonekta at ayusin ang mga nasirang relasyon. Ang investment sa mga tao ay mas mahalaga pa sa investment sa stocks o sa real estate dahil ang tunay na kayamanan ay nasusukat sa dami ng mga taong handang umiyak at tumawa kasabay mo. Ang pagkakaroon ng matibay na support group ay nagsisilbing panlaban natin sa mental health issues gaya ng anxiety at depression na talamak sa ating henerasyon ngayon dahil sa pressure ng digital world. Kaya naman mga ka-daily simulan nyo ng bumuo o maghanap ng inyong sariling moai sa inyong komunidad o kahit sa inyong mga kasamahan sa trabaho na may mabuting impluwensya sa inyo. Huwag kayong matakot na mag-invest ng oras at effort para alagaan ang inyong mga kaibigan dahil ang bawat bonding moment nyo ay nagdadagdag ng taon sa inyong buhay. Maging isang mabuting kaibigan din kayo sa iba sa pamamagitan ng pakikinig at pagbibigay ng suporta nang walang hinihintay na kapalit dahil ang pagtulong ay bumabalik din sa atin sa paraang hindi natin inaasahan. Tandaan nyo na sa gitna ng anumang pagsubok ay mas madaling lumaban kapag alam mong may mga taong nakasuporta sa likod mo at handang humawak sa iyong kamay.
Sa huli ang ating paglalakbay dito sa mundo ay mas nagiging makabuluhan at masaya kung meron tayong mga kasama na nagbibigay ng kulay at kahulugan sa bawat yugto ng ating buhay. Kaya pahalagahan ang inyong mga moai. Aral number 4. Magmadali ng dahan-dahan, ang sining ng pagbagal sa mundong mabilis. Sa panahon natin ngayon mga ka-daily, ay parang lahat tayo ay laging nagmamadali at tila ba nauubusan ng oras sa bawat galaw natin sa araw-araw na pamumuhay. Ang aral ng Ikigai ay nagtuturo sa atin na ang sobrang pagmamadali ay isa sa mga pinakamalaking kalaban ng ating kalusugan at kaligayahan dahil nawawala ang ating focus sa kasalukuyan. Kapag laging mabilis ang ating kilos ay mas madali tayong magkamali at mas tumataas ang ating stress levels na nagdudulot ng mabilis na pagtanda ng ating mga cells sa katawan. Ang sining ng pagbagal o ang paggawa ng mga bagay ng dahan-dahan ay hindi nangangahulugan na magiging tamad ka na o mawawalan ka na ng ambisyon sa iyong buhay. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng sapat na atensyon sa bawat gawain mo para masigurado na may kalidad ang iyong output at hindi ka lang basta nakatapos para lang masabing tapos na. Marami sa atin mga ka-daily ang biktima ng tinatawag nating hustle culture kung saan pakiramdam natin ay kailangan nating magtrabaho ng 24/7 para lang masabing tayo ay matagumpay na tao. Pero ang totoo ay mas produktibo ang isang tao kapag alam niya kung kailan hihinto at kung kailan dapat dahan-dahang i-enjoy ang proseso ng kanyang ginagawa sa opisina o sa bahay. Isipin mo na lang ang pag-inom ng kape sa umaga kung saan imbes na mabilis ang lunok, ay ninanamnam mo ang bawat higop at ang amoy nito habang pinagmamasdan ang paligid mo. Ang maliliit na sandaling ito ng katahimikan at pagbagal ay nagsisilbing reset button para sa ating utak para hindi tayo mabilis na ma-burnout sa bigat ng ating mga responsibilidad. Ang mga taga-Okinawa ay hindi nakikipag-unahan sa oras, kundi hinahayaan nilang ang oras ang sumabay sa kanilang natural na daloy, kaya naman mas relaxed ang kanilang disposition sa buhay. Ang pagmamadali ay madalas ding nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan sa ating mga relasyon sa pamilya o sa mga katrabaho dahil wala na tayong pasensya na makinig ng mabuti mga ka-daily. Kapag dahan-dahan tayong nakikipag-usap at nagbibigay ng oras para intindihin ang nararamdaman ng iba, ay mas nagiging matibay ang ating koneksyon at mas naiwasan ang mga gulo. Sa aspeto ng ating mga pangarap o goals ay mainam din na matutunan nating maghintay at huwag pilitin ang mga bagay na hindi pa panahon para mangyari sa atin. Ang tagumpay na minadali ay madalas na mabilis ding mawala, pero ang tagumpay na dahan-dahang binuo ng may tiyaga at tamang pundasyon ay siyang nananatili habang buhay. Huwag kang ma-pressure kung nakikita mo sa social media na parang nauunahan ka na ng iba dahil ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang timing na dapat nating irespeto. Isang magandang paraan para ma-apply ito mga ka-daily ay ang pag-iwas sa multitasking o ang paggawa ng maraming bagay ng sabay-sabay na akala natin ay nakakatipid tayo sa oras. Ang totoo ay mas napapagod ang ating brain kapag palipat-lipat tayo ng focus at mas bumabagal ang ating tunay na pag-unlad sa isang specific na task na dapat nating tapusin. Subukan mong gawin ang isang bagay ng may buong konsentrasyon at dahan-dahang tapusin ito bago lumipat sa susunod na gawain para maramdaman mo ang tunay na satisfaction sa iyong gawa. Ang paglalakad ng dahan-dahan sa parke o kahit sa loob lang ng inyong barangay ay isang simpleng ehersisyo na makakatulong para kumalma ang iyong nerves at bumaba ang iyong blood pressure. Ang buhay ay hindi isang karera na kailangang laging mauna sa finish line, kundi ito ay isang journey na dapat nating malasahan ang bawat detalye habang tayo ay naglalakbay. Kaya naman mga ka-daily, simulan nyo ng magbawas ng bilis sa inyong mga daily routine at bigyan ng sarili ng permiso na huminga at magpahinga ng walang halong guilt o pagsisisi. Mapapansin nyo na kapag hindi na kayo laging gahol sa oras,
ay mas nagiging malinaw ang inyong pag-iisip at mas nagiging malikhain kayo sa paghahanap ng solusyon sa mga problema. Ang mga simpleng bagay gaya ng pagbabasa ng libro o ang paglalaro kasama ang inyong mga anak nang walang iniisip na ibang trabaho ay malaking tulong para sa inyong mental health. Tandaan nyo na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi mabibili ng bilis kundi nakukuha sa pamamagitan ng pagiging present sa bawat moment ng inyong buhay. Sa susunod na maramdaman mong parang hinahabol ka ng tadhana ay huminto ka sandali at sabihin sa sarili mo na okay lang na magmadali ng dahan-dahan basta't tama ang iyong direksyon. Aral number 5. Balik sa kalikasan. Ang paghilom sa gitna ng luntiang paligid. Sa modernong panahon natin ngayon mga ka-daily, ay halos buong araw na tayong nakakulong sa loob ng semento na puro di aircon at nakaharap sa ating mga gadgets or computer screens. Ang aral ng Ikigai ay nagpapaalala sa atin na ang tao ay bahagi ng kalikasan at hindi tayo nilikha para lang mabuhay sa loob ng 4 na sulok ng isang building o opisina. Kapag nawawala ang ating koneksyon sa labas o sa mga puno at halaman, ay mas mabilis tayong makaramdam ng pagkapagod at parang laging mabigat ang ating kalooban nang hindi natin alam ang dahilan. Ang simpleng paglabas ng bahay para masikatan ng araw o ang paglanghap ng sariwang hangin sa umaga ay may dalang milagro sa ating katawan na hindi kayang ibigay ng anumang bitamina o gamot na nabibili sa opbotika. Ang ating mga ninuno noon ay mas malulusog at mas mahaba ang buhay dahil ang kanilang araw-araw na gawain ay laging may kaugnayan sa lupa at sa kapaligiran na nagbibigay sa kanila ng natural na lakas. Marami sa atin mga ka-daily ang nakakalimot na ang pagmamasid sa luntiang paligid ay isang forma ng meditation o pagpapakalma ng isip na libre nating pwedeng gawin kahit kailan nating gusto. Hindi mo kailangang pumunta sa malalayong bundok o sa mga sikat na dagat para lang makakonekta sa kalikasan dahil kahit ang pag-aalaga ng ilang paso ng halaman sa inyong terrace ay sapat na. Ang paghawak sa lupa o ang pagdidilig ng mga tanim ay nakakatulong para mailabas ang mga negative energy sa ating system at mapalitan ito ng positibong daloy ng kapayapaan. Sa Japan ay may tinatawag silang forest bathing o ang paglalakad sa gitna ng mga puno para lang pakiramdaman ng kapaligiran at makinig sa huni ng mga ibon o agos ng tubig. Ang ganitong activity ay napatunayang nakakapagpababa ng blood pressure at nakakapagpalakas ng ating immune system dahil ang ating katawan ay nagre-react ng mabuti sa natural na vibrations ng mundo. Kahit na nakatira ka sa gitna ng masikip na syudad, gaya ng Manila, ay maaari mo pa ring i-apply ang aral na ito sa pamamagitan ng paghahanap ng mga parke o open spaces kung saan pwedeng maglakad-lakad mga ka-daily. Subukan mong alisin ang iyong earphones at huwag munang tumingin sa cellphone habang naglalakad para marinig mo ang paligid at maramdaman ang hangin sa iyong balat kahit sandali lang. Ang pagiging malapit sa kalikasan ay nagtuturo sa atin ng humility o pagpapakumbaba dahil nakikita natin na bahagi lang tayo ng isang napakalaking creation na kailangang alagaan at irespeto. Maraming pag-aaral ang nagsasabi na ang mga pasyente sa hospital na may tanawin na puno o halaman sa labas ng kanilang bintana ay mas mabilis gumaling kumpara sa mga pasyente na pader lang ang nakikita. Ito ay dahil ang ating subconscious mind ay nakakaramdam ng seguridad at kaligtasan kapag nakikita nating buhay at masigla ang ating kapaligiran, kaya naman nagiging mas mabilis ang recovery ng ating cells. Ang pagbabalik sa kalikasan ay isa ring paraan para turuan ang ating sarili na maging kontento sa mga simpleng bagay na hindi nangangailangan ng malaking pera para ma-enjoy mga ka-daily. Isipin mo na lang ang sarap ng pakiramdam nang nakatapak ang iyong mga paa sa damo o sa buhangin na tila ba hinihigop ng lupa ang lahat ng iyong stress at pag-aalala sa buhay.
Sa ating trabaho na laging puno ng deadlines at pressure, ay kailangan nating humanap ng oras na makalabas para hindi tayo maging robot na puro logic at efficiency lang ang iniisip sa bawat galaw. Ang kalikasan ay may sariling pacing o bilis na hindi nagmamadali pero lahat ay natatapos ng maayos at ito ang dapat nating tularan sa ating sariling journey. Kapag natutunan nating sumabay sa daloy ng panahon gaya ng pagtubo ng isang halaman, ay mas nagiging matiyaga tayo sa pag-abot ng ating mga pangarap nang hindi tayo nasasakal sa sobrang excitement o takot. Kaya naman mga ka-daily, simulan nyo nang maglaan ng kahit 15 to 30 minutes bawat araw para lumabas at makisalamuha sa natural na mundo sa inyong paligid, kahit sa labas lang ng inyong pinto. Pwede kayong mag-alaga ng small garden o kahit mga indoor plants na makakatulong para linisin ang hangin sa loob ng inyong bahay at magbigay ng magandang vibe sa inyong kwarto. Ang pagmamahal sa kalikasan ay pagmamahal din sa inyong sariling kalusugan dahil ang lahat ng kailangan natin para mabuhay ng matagal ay nanggagaling sa ating kapaligiran. Tandaan nyo na sa kabila ng lahat ng teknolohiya at modernong kagamitan, ay nananatili tayong mga nilalang na nangangailangan ng sikat ng araw at sariwang hangin para manatiling buhay ang ating spirit. Sa susunod na makaramdam ka ng sobrang bigat ng dibdib, ay subukan mong lumabas at tumingin sa langit o sa mga puno dahil doon mo mahahanap ang sagot at ang tunay na kapayapaan na hinahanap mo. Aral number 6. Umiti at magpasalamat. Ang positibong enerhiya ng pagkontento. Ang susunod na mahalagang aral mula sa Ikigai ay ang kapangyarihan ng pagngiti at ang pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon mga ka-daily. Sa ating buhay bilang mga Pilipino ay hindi na bago ang dumaan sa mga matitinding pagsubok gaya ng bagyo, baha, o kahit ang araw-araw na hirap sa commute at trabaho. Pero napapansin nyo ba na nakukuha pa rin nating tumawa? Ang pagngiti ay hindi lang isang facial expression, kundi isa itong paraan para sabihan ang ating utak na kahit mahirap ang sitwasyon, ay kontrolado pa rin natin ang ating emosyon. Kapag ngumingiti tayo ay naglalabas ang ating katawan ng mga natural na endorphins na nagpapababa ng stress at nagbibigay sa atin ng lakas para harapin ang susunod na hamon ng buhay. Ang pagpapasalamat naman sa mga maliliit na bagay gaya ng masarap na almusal o ang ligtas na pag-uwi sa bahay ay nagbubukas ng pinto para sa mas marami pang blessings na darating sa atin. Marami sa atin mga ka-daily ang laging nakatingin sa kung ano ang wala sa atin o kung ano ang mas magandang gamit na meron ang ating kapitbahay o katrabaho na nagdudulot ng inggit at lungkot. Ang aral ng pagpapasalamat ay nagtuturo sa atin na baligtarin ang ating pananaw at mag-focus sa kung ano ang kasalukuyang hawak natin na pwedeng ipagpasalamat sa may kapal. Isipin mo na lang ang milyon-milyong tao na nagnanais na mapunta sa posisyon mo ngayon. Kaya bakit mo sasayangin ang oras mo sa pagrereklamo sa halip na magpasalamat? Ang taong mapagpasalamat ay mas madaling makahanap ng kanyang ikigai dahil malinaw ang kanyang pag-iisip at hindi siya nabubulag ng kasakiman o ng sobrang ambisyon na nakakasira ng bait. Kapag sinimulan mo ang iyong araw sa paglilista ng kahit 3 things na ipinagpapasalamat mo, ay mapapansin mong magiging mas magaan ang daloy ng iyong buong araw sa opisina o sa negosyo. Ang pagngiti rin ay isang nakakahawang enerhiya na pwedeng makapagpabago ng mood ng mga tao sa paligid mo, lalo na sa gitna ng isang toxic na environment, mga ka-daily. Kung papasok ka sa trabaho na laging nakasimangot, ay malamang na maging negatibo rin ang pagtrato sa iyo ng iyong mga boss at mga kasamahan na lalong magpapabigat sa iyong pakiramdam. Pero kung susubukan mong magbigay ng kahit maliit na ngiti sa security guard o sa tindera sa kanto ay nagbibigay ka ng positibong vibration na babalik din sa iyo sa tamang panahon. Sinasabi sa pag-aaral ng mga taga-Okinawa na ang pagiging masayahin
ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila mabilis magkasakit dahil ang kanilang immune system ay laging nasa peak condition. Ang kagalakan sa puso ay nagsisilbing panlaban sa mga negatibong cells na nagdudulot ng cancer at iba pang malalang karamdaman na madalas ay nagsisimula sa sobrang bigat ng kalooban. Huwag nating hintayin na maging perpekto muna ang lahat bago tayo matutong magpasalamat dahil ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa gitna ng kaguluhan, mga ka-daily. Maraming mga ka-daily natin ang nagsasabing magiging masaya lang ako kapag mayaman na ako, pero ang totoo ay baka hindi mo na maabutan ang pagkakataong iyon kung hindi mo sisimulan ngayon. Ang pasasalamat ay isang muscle o kalamnan na kailangang i-exercise araw-araw para maging natural na bahagi ng iyong pagkatao at pag-uugali. Kapag nagpapasalamat ka sa iyong mga magulang, sa iyong asawa, o sa iyong mga anak, ay lalong tumitibay ang inyong samahan at mas nagkakaroon kayo ng respeto sa isa't isa. Ang isang simpleng salamat ay may kapangyarihang maghilom ng mga sugat ng nakaraan at magbigay ng pag-asa sa isang taong malapit ng sumuko sa kanyang mga pangarap. Kaya naman mga ka-daily, simulan nyo ng maging ever smile sa harap ng salamin tuwing umaga at sabihin sa sarili mo na, salamat sa panibagong buhay at pagkakataon na ibinigay sa akin. Gawin mong habit ang paghahanap ng silver lining o ang magandang bahagi ng bawat bad situation na nararanasan mo para hindi ka laging biktima ng tadhana. Ang pagngiti at pagpapasalamat ay mga libreng tools na ibinigay sa atin para mapaganda ang ating buhay nang hindi kinakailangan ng malaking puhunan o puhunan. Sa bangko, tandaan nyo na ang mundo ay parang isang malaking salamin na kung ano ang ipakita mo ay iyon din ang ibabalik sa iyo, kaya piliin mong maging positibo. Sa susunod na makaramdam ka ng inis sa traffic o sa mabagal na internet ay huminga ka ng malalim, ngumiti, at magpasalamat na buhay ka pa para maranasan ang lahat ng ito. Aral number 7. Reconnect with the present moment. Ang kapangyarihan ng pagiging present. Ang susunod na mahalagang aral mula sa Ikigai ay ang sining ng pamumuhay sa kasalukuyan o ang pagiging present sa bawat segundo ng iyong buhay, mga ka-daily. Marami sa atin ang madalas na nakatira sa nakaraan kung saan paulit-ulit nating iniisip ang ating mga pagkakamali, mga panghihinayang, o ang mga sakit na naranasan natin noon. Sa kabilang banda ay marami rin ang masyadong nakatutok sa hinaharap at laging balisa o anxious sa kung ano ang mangyayari bukas, kung sapat ba ang kikitain, o kung ano ang magiging status ng ating career. Ang problema sa ganitong mindset ay nawawala ang ating kakayahan na i-enjoy ang ngayon dahil ang ating isip ay laging nasa ibang lugar o ibang panahon. Ang Ikigai ay nagtuturo sa atin na ang tanging oras na tunay nating hawak ay ang kasalukuyang sandali, kaya dapat nating ibuhos ang ating buong atensyon dito para maramdaman ang tunay na kapayapaan. Napansin nyo ba mga ka-daily na kapag gumagawa tayo ng isang bagay na gustong-gusto natin, ay tila ba humihinto ang mundo at hindi natin napapansin ang paglipas ng oras? Ito ang tinatawag na flow state, kung saan ang iyong isip, katawan, at kaluluwa ay nagkakaisa sa iisang gawain nang walang anumang distraction mula sa labas. Kapag nakakamit natin ang ganitong level ng focus, ay mas nagiging malikhain tayo at mas nagiging mahusay ang ating trabaho kahit gaano pa ito kahirap o kapagod. Sa ating kultura na mahilig sa multitasking, ay madalas nating hinahati ang ating atensyon sa 10 bagay ng sabay-sabay, kaya naman hindi natin natatapos ang kahit isa ng may kalidad. Ang pagiging present ay nangangahulugan na kung kumakain ka ay malasahan mo ang bawat subo at kung kausap mo ang iyong anak ay marinig mo ang bawat salitang binibigkas niya nang walang hawak na cellphone. Ang isa pang mahalagang konsepto rito ay ang wabi-sabi o ang pagtanggap na ang buhay ay hindi perpekto at ang lahat ng bagay ay may katapusan at may mga kapintasan, mga ka-daily. Sa social media ay laging ipinapakita ang mga perpektong buhay,
perpektong katawan, at perpektong relasyon na nagdudulot sa atin ng insecurity at inggit dahil pakiramdam natin ay kulang tayo. Pero ang pagiging present ay nagtuturo sa atin na mahalin ang ating sarili kasama ang lahat ng ating mga scars at mga pagkakamali dahil iyon ang bumubuo sa ating pagkatao. Ang bawat sandali na lumilipas ay hindi nababalik kailanman, kaya kung hahayaan mong lamunin ka ng galit sa nakaraan o takot sa hinaharap, ay sinasayang mo ang iyong buhay. Ang mga matatanda sa Japan ay nabubuhay ng matagal dahil hindi nila pinapasan ang bigat ng mundo sa kanilang mga balikat, kundi tinatanggap nila ang agos ng buhay ng may mahinahon na puso. Isang simpleng paraan para bumalik sa kasalukuyan ay ang paghinto ng sandali at paghinga ng malalim tuwing nararamdaman mo na parang nagkakagulo na ang iyong isipan. Pansinin mo ang iyong paligid, ang tunog ng mga sasakyan sa labas, ang pakiramdam ng iyong upuan o ang temperature ng hangin sa iyong balat para mag-ground ka sa realidad, mga ka-daily. Ang mga ka-daily nating laging nagmamadali na matapos ang araw ay baka nakakalimutan na ang bawat araw ay may dalang regalo na hindi nasyo na mauulit muli bukas o sa susunod na taon. Ang pag-aalala sa mga bagay na wala pa naman o hindi pa nangyayari ay parang pagbabayad ng interes sa utang na hindi mo pa naman nakukuha, kaya bakit mo ito gagawin? Ang tunay na sikreto ng mahabang buhay ay ang kakayahang maging masaya sa maliliit na detalye ng buhay na nagaganap ngayon, dahil dito mo matatagpuan ang iyong tunay na kaligayahan. Kaya naman mga ka-daily, simulan niyo ng bitawan ang mga pasakit ng kahapon at ang mga pangamba para sa bukas para magkaroon ng space ang inyong puso sa mga biyaya ng kasalukuyan. Gawin mong priority ang pagiging mindful sa lahat ng iyong kilos mula sa paggising sa umaga hanggang sa pagpikit ng iyong mga mata sa gabi para maging makabuluhan ang iyong buhay. Huwag mong hayaan na dumaan ang isang buong araw na parang naka-autopilot ka lang at hindi mo man lang naramdaman ang saya ng pakikipag-usap sa iyong kapwa o ang ganda ng langit. Ang buhay ay isang serye ng mga ngayon, at kung paano mo ginagamit ang bawat sandaling ito ang magdedetermina ng iyong kinabukasan at ng iyong legacy sa mundo. Tandaan nyo na ang kasalukuyan ay tinatawag na present dahil ito ay isang regalo na dapat nating ingatan at ipagpasalamat sa bawat segundo ng ating paghinga. Aral number 8. Sundin ang iyong ikigai, ang pagtuklas sa iyong tunay na purpose. Ang aral na ito ang pinakasentro ng lahat dahil ito ay tungkol sa paghahanap at pagsunod sa iyong ikigai o ang dahilan kung bakit ka naririto sa mundo, mga ka-daily. Marami sa atin ang nabubuhay ng parang isang makina na gigising sa umaga, papasok sa trabaho, uuwi, at matutulog ng hindi man lang tinatanong kung ito ba talaga ang gusto nating gawin. Ang pagsunod sa iyong ikigai ay hindi nangangahulugan na kailangan mong iwanan agad ang iyong trabaho o mag-resign para maging isang artist or musician kung iyon ang hilig mo. Ito ay tungkol sa paghahanap ng balanse sa pagitan ng iyong mga pangarap at ng realidad ng buhay para magkaroon ng saysay ang bawat galaw mo. Kapag nahanap mo ang iyong purpose, ay nagkakaroon ka ng kakaibang lakas na hindi basta-basta matitibag ng kahit anong pagsubok o hirap dahil alam mo sa iyong puso na nasa tamang landas ka. Napaka-importante na malaman natin, mga ka-daily, na ang ikigai ay hindi kailangang maging isang malaking achievement na parang pagiging isang bilyonaryo o pagiging sikat na tao sa buong mundo. Para sa iba, ang kanilang ikigai ay ang pagiging isang mabuting magulang na nakikita ang kanilang mga anak na lumalaking maayos at may disiplina sa buhay. Para sa iba naman ay ang pagtulong sa kanilang komunidad o ang pagbabahagi ng kanilang kaalaman
sa mga taong nangangailangan ng gabay o inspirasyon. Ang mahalaga ay nararamdaman mo ang dugtong ng iyong puso sa iyong ginagawa at hindi ka lang napipilitan dahil sa dikta ng ibang tao o ng lipunan. Ang pagsunod sa iyong purpose ay ang pinakamabisang gamot laban sa pakiramdam ng kawalan ng pag-asa dahil lagi kang may dahilan para bumangon at lumaban araw-araw. Sa ating paglalakbay mga ka-daily ay madalas tayong madiskuraya kapag nakikita nating parang mas mabilis ang asenso ng iba o parang mas masaya ang kanilang buhay kumpara sa atin. Pero ang Ikigai ay isang personal na journey at walang dalawang tao ang may parehong purpose, kaya huwag mong ikumpara ang iyong chapter 1 sa chapter 10 ng ibang tao. Ang pagsunod sa iyong sariling direksyon ay nangangailangan ng tapang na tanggapin ang iyong mga kahinaan at pagyamanin ang iyong mga talento na ibinigay sa iyo. Kapag ginagawa mo ang isang bagay ng may pagmamahal at dedication, ay natural na susunod ang tagumpay at ang financial reward na kailangan mo para mabuhay ng maayos. Ang mga taong sumusunod sa kanilang Ikigai ay mas masayahin at mas nakakahawa ang kanilang positibong enerhiya, kaya naman mas marami ring oportunidad ang lumalapit sa kanila. Dapat din nating maintindihan na ang ating Ikigai ay pwedeng magbago o mag-evolve habang tayo ay tumatanda at nagkakaroon ng mga bagong karanasan sa buhay mga ka-daily. Ang dating mahalaga sa iyo noong ikaw ay 20 years old ay pwedeng mag-iba pagdating mo ng 40 or 50 years old at ayos lang iyon dahil bahagi ito ng ating paglago. Ang mahalaga ay lagi kang in tune o nakikinig sa iyong inner voice para malaman mo kung kailangan mo na bang mag-adjust ng iyong mga priorities o goals. Huwag mong hayaan na mamatay ang iyong mga pangarap dahil lang sa takot na baka huli na ang lahat para magsimula muli sa isang bagong passion. Ang buhay ay isang tuloy-tuloy na pag-aaral at ang bawat araw ay isang pagkakataon para mas mapalapit ka sa iyong tunay na misyon dito sa mundo. Kaya naman mga ka-daily, simulan mo nang tanungin ang iyong sarili kung ano ba talaga ang nagpapatibok ng iyong puso at kung paano mo ito magagamit para makatulong sa iba. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa kung ano lang ang nakasanayan mo, kundi maging bukas ka sa mga bagong possibilities na pwedeng magdala sa iyo sa iyong Ikigai. Ang bawat maliit na hakbang na gagawin mo patungo sa iyong purpose ay may dalang malaking impact sa iyong overall happiness at longevity o haba ng iyong buhay. Tandaan niyo na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng iyong ari-arian, kundi sa dami ng buhay na iyong na-inspire dahil sa pagsunod mo sa iyong puso. Sa susunod na makaramdam ka ng pagkalito ay huminto ka muna, pakinggan ang iyong sarili at huwag matakot na sundin ang iyong Ikigai. Aral number 9. Ingatan ang katawan, ang pagpapahalaga sa templo ng iyong Ikigai. Ang ikasiyam na aral mula sa Ikigai ay ang pagpapanatili ng galaw ng ating katawan sa pamamagitan ng simple at tuloy-tuloy na ehersisyo mga ka-daily. Sa Japan, particular na sa Okinawa, hindi sila mahilig sa mga heavy lifting o yung mga sobrang bibigat na buhat sa gym na nakaka-stress sa muscle at joints. Ang kanilang sikreto ay ang tinatawag na Radio Taiso o yung mga simpleng stretching at calisthenics na ginagawa nila tuwing umaga bago magsimula ang araw. Ang layunin nito ay hindi para magkaroon ng malaking muscles, kundi para panatilihing flexible ang ating mga joints at maayos ang daloy ng ating dugo sa buong system. Kapag ang ating katawan ay nananatiling gumagalaw, naiiwasan natin ang pagkakaroon ng mga bara sa ugat at mas nagiging malakas ang ating resistensya laban sa mga karaniwang sakit na dala ng pagtanda. Marami sa atin mga ka-daily ang may trabaho na nangangailangan ng mahabang oras ng pag-upo sa harap ng computer o kaya naman ay nakatayo lang sa isang pwesto buong maghapon. Ang ganitong lifestyle ay tinatawag na sedentary at ito ay unti-unting pumapatay sa ating sigla dahil ang ating katawan ay ginawa para kumilos at hindi para manatiling estatwa.
Subukan mong magkaroon ng discipline na tumayo at mag-stretch bawat 30 minutes o kaya naman ay piliing maglakad sa halip na sumakay kung malapit lang naman ang pupuntahan. Ang pag-akyat sa hagdan imbes na gumamit ng elevator ay isang simpleng paraan para mapagana ang iyong puso at mapanatiling matibay ang iyong mga binti. Hindi kailangang maging komplikado ang iyong workout basta't may consistency o tuloy-tuloy mong ginagawa araw-araw para hindi kinalawang ang iyong mga kalamnan. Napaka-importante rin na pakinggan natin ang sinasabi ng ating katawan kapag ito ay pagod na o nangangailangan na ng sapat na pahinga mga ka-daily. Ang pag-aalaga sa katawan ay hindi lang tungkol sa ehersisyo kundi tungkol din sa tamang haba ng tulog para makapag-recover ang ating mga cells mula sa pagod ng buong araw. Marami sa ating mga Pilipino ang sanay sa puyatan o yung tinatawag nating overtime para lang kumita ng extra, pero tandaan nyo na walang saysay ang pera kung ang katawan naman ay bibigay na. Ang sapat na pahinga ay nakakatulong para maging matalas ang iyong isip at mas maging creative ka sa paghahanap ng solusyon sa iyong mga problema sa buhay. Ang katawan mo ang iyong pangunahing tool para maabot ang iyong ikigai, kaya dapat lang natratuhin mo ito ng may mataas na respeto at pagmamahal. Isama mo na rin dito ang pag-inom ng sapat na tubig at pag-iwas sa mga bisyo na unti-unting sumisira sa iyong kalusugan gaya ng paninigarilyo o sobrang pag-inom ng alak mga ka-daily. Ang ating katawan ay parang isang makina na kailangan ng malinis na maintenance para tumagal ng mahabang panahon at hindi mag-overheat sa gitna ng biyahe. Ang pagkakaroon ng maayos na posture o ang tamang pag-upo at pagtayo ay nakakatulong din para hindi mabilis mapagod ang ating likod at balikat. Mapapansin mo na kapag malakas at malusog ang iyong physical body ay mas nagiging positibo rin ang iyong mental state at mas madali mong mahaharap ang anumang stress. Ang pag-aalaga sa iyong physical health ay isang long-term investment na magbibigay sa iyo ng kalayaan na mag-enjoy kasama ang iyong mga mahal sa buhay hanggang sa iyong pagtanda. Kaya naman mga ka-daily, simulan mo nang maglaan ng kahit 10 to 15 minutes tuwing umaga para igalaw ang iyong mga braso, binti at leeg bago ka sumabak sa trabaho. Huwag mong hintayin na makaramdam ka ng sakit o rayuma bago mo maisipang mag-ehersisyo dahil prevention is always better than cure, ika nga sa English. Gawin mong habit ang pagiging active gaya ng paglalaro kasama ang mga bata o ang paglilinis ng bahay na parehong nakakatulong para mag-burn ng calories. Ang bawat galaw mo ay isang investment para sa iyong future self na magpapasalamat sa iyo dahil inalagaan mo ang iyong templo noong bata ka pa. Tandaan nyo na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng isang malusog na katawan na kayang sumabay sa iyong mga pangarap at sa iyong ikigai, kaya huwag itong pabayaan. Aral number 10. Huwag kalimutang mag-reflect ang pagninilay sa tunay na kahalagahan ng buhay. Ang huling aral na ibinibigay sa atin ng ikigai ay ang kahalagahan ng regular na pag-reflect o ang paglaan ng oras para sa pagninilay sa ating mga pinagdaanan mga ka-daily. Sa sobrang bilis ng mundo at sa dami ng ingay sa social media, ay madalas nating makalimutan na kumustahin ang ating sariling puso at isipan kung maayos pa ba ang ating lagay. Ang pag-reflect ay hindi lang tungkol sa pag-iisip ng mga problema, kundi ito ay ang paghinto sandali para makita ang mas malaking picture ng iyong buhay at kung nasaan ka na sa iyong mga pangarap. Kapag naglalaan ka ng kahit 10 to 15 minutes bawat gabi bago matulog para mag-isip, ay mas nagiging malinaw ang iyong direksyon at mas madali mong naitatama ang iyong mga pagkakamali. Ang mga taong marunong mag-reflect ay mas mahinahon sa paggawa ng desisyon dahil hindi sila basta-basta nadadala ng bugso ng damdamin o ng pressure mula sa ibang tao. Napaka-importante na magkaroon tayo ng quiet time o yung oras na wala tayong hawak na cellphone, walang ingay ng radyo
at walang kausap kundi ang ating sarili lamang mga ka-daily. Sa katahimikan natin mas naririnig ang ating tunay na boses at ang ating konsensya na nagsasabi kung tama pa ba ang ginagawa natin sa ating career o sa ating pakikitungo sa pamilya. Ang pagninilay ay isang paraan para i-audit o suriin ang ating mga priorities kung ang mga bagay ba na pinagkakapuyatan natin ngayon ay may halaga pa paglipas ng 5 o 10 years. Marami sa ating mga Pilipino ay likas na madasalin at ang pagdarasal ay isa ring malalim na forma ng reflection kung saan inilalagay natin ang ating tiwala sa mas mataas na kapangyarihan. Kapag binibigyan natin ng espasyo ang ating isipan na makapagpahinga mula sa ingay ng mundo, ay mas nagiging malikhain tayo sa paggawa ng mga paraan para umasenso ang ating buhay. Ang pag-reflect din ay nakakatulong para matutunan nating tanggapin ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin at mag-focus sa mga bagay na nasa loob ng ating control, mga ka-daily. Imbes na sisihin ang tadhana o ang ibang tao sa iyong mga kabiguan, ay gamitin mo ang oras ng pagninilay para hanapin ang aral sa likod ng bawat sakit na iyong naranasan. Ang mga matatanda sa Japan na umaabot ng mahigit 100 years old ay may matatag na inner peace dahil hindi nila hinahayaan na mabuhay sila sa puot o sa mga hindi matapos-tapos na hinanakit. Ang bawat gabi ay isang pagkakataon para i-reset ang iyong system at magpasalamat sa mga natapos na gawain habang inihahanda ang sarili para sa panibagong bukas. Ang isang malinaw na isip ay mas mabilis makakita ng mga oportunidad sa negosyo o sa investment dahil hindi ito nabubulagan ng mga walang saysay na distraction sa paligid. Dapat nating tandaan na ang buhay ay hindi lang puro doing o paggawa kundi kailangan din nating bigyang halaga ang being o ang simpleng pag-iral natin bilang tao mga ka-daily. Ang pag-reflect ay nagtuturo sa atin na maging mapagkumbaba at kilalanin na kailangan natin ang gabay ng iba at ang biyaya mula sa itaas para magtagumpay sa ating ikigay. Sa ating pag-akyat sa hagdan ng tagumpay ay huwag nating kalimutang silipin kung nakatapak pa ba ang ating mga paa sa lupa at kung hindi ba natin nasasaktan ang mga taong nagmamahal sa atin. Ang pagninilay ay nagsisilbing soul maintenance na kailangan nating gawin para hindi tayo mawala sa ating sarili sa gitna ng materialismong mundo na puno ng tukso. Kapag mayroon kang matatag na pundasyon ng reflection, ay mas nagiging matatag ang iyong character at mas nagiging malalim ang iyong koneksyon sa iyong tunay na purpose. Kaya naman mga ka-daily, simulan nyo ng gawing habit ang pagsusulat sa isang journal o ang simpleng pakikipag-usap sa sarili sa harap ng salamin bago matapos ang inyong araw. Itanong mo sa iyong sarili, ano ang natutunan ko ngayong araw? At paano ako magiging mas mabuting tao bukas kaysa sa ngayon? Ang mga simpleng tanong na ito ang magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan at kaligayahan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Huwag mong hayaan na lumipas ang mga taon na parang isang panaginip lang na hindi mo man lang naintindihan ang tunay na kahulugan ng iyong paglalakbay. Tandaan nyo na ang buhay na hindi sinusuri ay hindi sulit na mabuhay, kaya maglaan ng oras para mag-reflect at yakapin ang iyong ikigay ng buong puso. Sa huli, ang katahimikan ng iyong isip ang magbibigay sa iyo ng pinakamalaking sagot sa lahat ng iyong mga katanungan sa buhay. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mundo ng Ikigai, sana ay naging malinaw sa inyo mga ka-daily na ang mahaba at masayang buhay ay hindi aksidente kundi bunga ng ating mga araw-araw na desisyon. Mula sa pagkain ng tama, pag-aalaga sa ating mga relasyon, hanggang sa paghahanap ng ating tunay na layunin, ang lahat ng ito ay magkakabit-kabit para sa ating kabutihan. Huwag ninyong kalimutan na ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa bilis ng inyong pag-asenso kundi sa lalim ng inyong pasasalamat at kapayapaan sa gitna ng ingay ng mundo.
Ang bawat gising ninyo sa umaga ay isang panibagong pagkakataon para maging mas mabuting bersyon ng inyong sarili at makatulong sa kapwa. Tandaan nyo, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng dahilan para bumangon ng may ngiti sa labi at pag-asa sa puso. Hanggang sa muli nating pagkikita rito sa The Filipino Daily, manatiling positibo at patuloy na hanapin ang inyong sariling ikigai. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.